Pag-ulan na may kasamang yelo habang binaha naman ang ilang lugar sa Metro Manila at Caratic Probinsya. Simula na ba ng tag-ulan? Pag-usapan natin yan kasama si Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga rin po. Opo, nasa kasagsagan pa rin tayo ng tag-init pero madalas yung mga pag-ulan gaya po dito sa Metro Manila. Bakit po kaya ganito ang panahon? Meron po tayong tinatawag na afternoon rains. Ito po yung dalas ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Pero isa rin po sa mga nagko-contribute dito ay yung tumataas na moisture content natin sa atmosphere. Ito po ay hudyat na papalapit na po tayo dun sa tinatawag natin na habagat season. So mas maalinsangan ay mas may tsansa ng pag-ulan sa hapon? Yung alinsangan po, ito ay yung sinasabi natin na heat index. May contribution po kasi yung relative humidity o yung moisture content sa hangin. Kapag mas mataas po yung moisture, kapag mainit po kasi, ang ginagawa ng katawan natin para mag-adjust ay papawisan tayo. Kapag dry yung air, ay mag-evaporate yung pawis natin at makakapag-cool down yung katawan natin. Pero kapag katulad ng ngayong season, mataas yung relative humidity o yung moisture o yung water content nung hangin natin, hindi agad mag-evaporate yung pawis natin, kaya nag-accumulate yan, nakakaramdam tayo ng mga sobrang pagkapagod, matinding pagpawis. Yan po yung sinusukat, ay yan po yung ginagamit natin as a magnitude, yan yung purpose ng heat index. At dahil po sa mas mataas na yung relative humidity natin, nagiging mas maalinsangan yung pakiramdam natin. At yung taas ng relative humidity na yan ay nagko-contribute din sa mas madalas na mga thunderstorm at localized na mga pag-ulan sa atin. Opo, yung pag-ulan ng yelo, normal pa po ba yun? Yes po, nangyayari po talaga. Ang tawag po natin dyan ay mga hail events. Ito po ay nangyayari kapag yung atmosphere natin ay favorable siya sa thunderstorm formation. Ibig sabihin, may mga convective clouds. And at the same time, ay mainit po yung ating surface dahil sa init ng araw. Dahil po doon, kapag imbis na uulan po yung imbis na magpapaulan yung convective clouds, ang nangyayari, nag-evaporate ito at babalik sa atmosphere. At magpapaulit-ulit yung cycle na yun hanggang dun sa mga tinatawag na super cooled water sa atmosphere, hanggang sa mamumuo sila na yelo. And eventually, instead na mga water droplets yung umulan, ay mga in form of ice na. Kaya yun po yung nangyayari sa pag-ulan ng yelo. Madalas po ito kapag March, April, May. Ito po, yes po. Maswerte po tayo dito sa Pilipinas dahil medyo maliliit yung yelong bumabagsak sa atin. Sa ibang bansa, malalaki. Hindi ba't nakakabasag na ng salamin ng mga sasakyan? Yes po, mas pronounced at mas madalas po at mas grabe yung epekto dun sa mga temperate country or nasa mid-latitude. At dahil nasa tropical region po tayo, ay relatively mas maliliit po talaga yung mga hail sa atin. Opo, dahil sa mga pag-ulan nito, posible po bang mapaaga yung pagsisimula ng tag-ulan? Nasa normal range pa rin po yung ating nakikita. Usually, May 15 or second half ng May hanggang first half ng June yung ating onset ng habagat. Pero since nasa neutral condition din tayo, malaki yung chance. In-expect natin na may possibility na last week ng May ay maging favorable na sa onset at makapag-declare na tayo. Sa ngayon po ba may namamonitor kayong sama ng panahon sa labas ng PAR? Bukod po dito sa ITCC, yung ITCC po kasi ay nagdadala ng makulimlim at maulap. May mga dalang ulan at thunderstorm sa buong Mindanao, Leyte, Southern Leyte at Eastern Samar at Palawan. At dito po sa ITCC, nakapaloob po, nakikita natin na may maaaring mag-develop na circulation na pwedeng sa mga susunod na araw ay maging low pressure area. Pag localized thunderstorm po ba talagang matindi yung ulan na nagpapabaha? Kasi ganito yung obserbasyon ng marami na kapag umulan ngayong tag-init, talaga namang mabilis bumaha. Yung mga localized thunderstorm po ay nangyayari dahil sa pag-init ng lupa, nagkakaroon ng updraft or movement ng hangin from surface to the upper part of the atmosphere. At yung mga clouds na yun, yung mga nagpapaulan. Pero minsan, yung clouds na yun ay mapupunta pa sa ibang lugar. Kaya yung mga nararanasan natin, halimbawa, umuulan sa Quezon City pero sa Carating City niya ay hindi. Pero yung intensity niya ay nakadepende pa rin kung how established yung mga clouds na ito. Maaring yung mga clouds na yan, kapag naging favorable siya sa mas madaming rainfall, yun po yung nakakapagdulot ng mga pagbaha. Pero usually po, hindi po tumatagal yung mga localized thunderstorm na ito, mga few minutes, 2 hours. Pero kapag 2 hours na yung tinagal niya, matagal na po ito.
At kumbaga nakakonsentrate yung ulap doon sa isang area. Buti nabanggit nyo po kasi nagtataka yung marami. Napakalakas ng ulan sa Quezon City. Pag tawid mo ng kabilang syudad, walang, walang ulan. Ayun, opo. Ganyan po yung characteristic ng mga localized o yung tinatawag natin na kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Ano pong aasahan sa mga susunod na araw? Sa mga susunod na araw po, patuloy yung epekto ng easterlies. Pero dahil po sa ITCZ, magiging maulap at marami po tayong mga pag-ulan sa Mindanao at maaari po yung umakyat at makaapekto rin sa Central Visayas kasama po yung Palawan. Kaya naabisuhan din po natin yung mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar na maging mapagbantay po at yes po, sa mga susunod na araw. Okay, maraming salamat. Pag-asa Weather Specialist John Manalo.